Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Bago po tayo magsimula ay pakita ko po muna sa inyo ang super fluffy, makinis, maputi, malinamnam at over sa cheese na puto cheese po natin. Sa video po na ito ay ipapakita ko sa inyo ang kalahating araw ng ating pagluluto para sa ating food tray bila o orders. Ito po pala ang unang pa-order natin sa araw na to, na large bilao mix puto at kutsinta. 5 AM pa lamang po ay sinimulan ko ng iluto ang mga puto, kasunod ay ang mga kutsinta. Dahil pinapalamig ko po muna ang mga ito bago ilagay sa ating bilao. Inuna ko po ang mga ito dahil before 10 AM ay kailangan na natin itong maipa-deliver. At para naman agad ko ring maluto ang kasunod pa na mga puto pa-order pa rin po. Hindi po kasi ako isahan magsangkap ng mga puto orders natin para hindi masira ang original na sangkap natin. At base na rin po sa sarili kong experience ay lumulubog ang cheese pag maramihan ang sinasangkapan kong puto. Diri nila yata, Jo. At sasalikot lang o king piutangan do. Char! At nang lumamig na po, ang mga puto at kutsinta ay isnilansan ko na po ito sa ating bilao. May dalawang option po pala ang toppings ng ating kutsinta. Ito ay nakadepende sa gusto ng umorder, kung cheese or ginadgad na niyog po. Ako na rin po pala ang nagbabalot ng ating mga pa-orders para secure na secure ang pagkakabalot at para hindi pasukan ng langaw. Tila nasanay na po ako sa pagbabalot gamit ang ating cling wrap. Nung unang years ko po kasi ng pagpo-food tray ay kailangan may katulong pa ako magbalot dahil sa sobrang madikit po ng cling wrap. Konting mali mo lang ay masisira na agad ito. Masyado yung clingy na Jo, sana all clingy. Diretso deliver na po pala yan pagkatapos maibalot since magte 10 AM naman na po. Dahil sa mismong porak pa po iyan i-deliver. Habang nakasalang at pinapalamig po pala kanina ang unang order ng puto at kutsinta, ay nasangkapan ko na ang second batch ng ating puto order at may nakasalang na rin kanina. Naibenta ko na rin po pala per styro ang pasobra na puto at kutsinta dun sa unang ginawa natin. Pero sa pangalawang batch po ay di ko na naibenta dahil ito na ang ipinamerienda ko sa mga bata. Nung natapos ko na lahat lutuin ang mga puto, ay ang chicken cordon bleu naman ang ginayak po. Puro matrabaho po pala ang pa-order natin ngayon, no? Ako buring painawa, Jo. Agad ko na rin pong nilinisan ang pinagamitan sa pagbabalot ng chicken cordon bleu. At habang ginagawa ko po yan, ay nagpainit na ako ng mantika. Sagli muna ka, Jo, mamirito ko pa. Painawan kaya paingas book ko kiyang pa mag-voice over. Parang mas napagod pa po ako sa pag-voice over, no, mga kasawlo? Kesa sa pagluluto. Hehe, charot lang. Parang andali-dali lang po sa video ng mga ginagawa ko ng mga kasawlo. Pero sa totoo po niyan, behind camera ay sobrang nakakabagod po. Pero dahil sa tulong ni Lord, nagagawa natin ang mga imposible. Basta may passion, dedikasyon, gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo, ay si Lord na ang bahalang magpadali ng lahat-lahat. Kaya sobrang thank you Lord ka na lang sa araw-araw na paggagabay niya sa atin. Alam naman po ni Lord kung ano ang desire ng puso natin. Mababayaran din po ang lahat ng mga ginagawa nating pagtitiis para sa pamilya natin. Hindi man po dito sa lupa, pero sana sa tamang panahon dun sa langit kasama siya. Ay, tsingan-an, sabi mo magluto ka mo at magdrama ka. Pero totoo naman po mga kasawlo, tignan nyo po, di man tayo masyadong na-haggard kahit ang dami na nang nangyari kahit ngayong umaga pa lang. Kaya sobrang thank you po Lord. Word of encouragement yan Nesoy, alang eme-eme. By the way, highway, balik na po tayo dito sa pagluluto. Alas 11 na po dyan at nailuto na natin ang cordon bleu at naibalot na natin ang puto. Nahiwa ko na din po pala ang lahat ng kailangan natin para sa pagluluto ng pansit gisado. Before 12 po pala,
ay kailangang makaalis na dito ng magdi-deliver. Dahil sa yes pa po yan, i-deliver. At 12 p.m. po, kailangan yan ni customer. Isang repeat order at repeat customer po pala ang nag-order ngayon. At isang tao lang po ang nag-order ng mga yan. Bale, pansit gisado na lang po pala ang niluluto natin and ready to pack na po ang lahat. Pinasobrahan ko po pala ang pansit, pamartner sa merienda na puto ng mga bata. Nagsimula po tayo ng 5 a.m. at natapos tayo ng 11:30 a.m. Ayan, at naluto na rin po ang ating pansit gisado. Bali, ipapak ko na lang po yan, ilalagay sa bilao. Tignan nyo po kung paano karami ang ating medium pansit gisado. Talagang pinupuno at inuumbok ko po yan sa ating bilao. Para sulit na sulit naman po ang bayad ng ating mga customers. Nilalagyan ko rin po pala ng dried bawang yan sa itaas at ayan na nga po ang ating pansit gisado. Agad ko na rin po palang binalot ng aluminum foil yan para pagdating kay customer ay mainit-init pa po. Napalamig ko na din po pala ang ating chicken cordon bleu at inihiwa ko na lang po bago natin i-deliver. Pinupukpok ko po pala ang ating chicken cordon bleu at hindi ginigiling. At hindi rin po pala yan tinipid sa lasa mga kasaulo. Meron po pala yan kapartner na white sauce pero hindi ko na naipakita kung paano ko po siya nailuto. Tignan niyo naman po mga kasaulo, hindi tinipid sa manok, hindi tinipid sa ham, at lalong hindi tinipid sa cheese. Ito na po mga kasaulo, luto na lahat ng ating pa-order na small tray ng chicken cordon bleu with white sauce, medium bilao ng puto cheese, at medium bilao ng pansit gisado. At sana ay nagustuhan niyo po ang video natin na to. Hanggang sa susunod, paalam, maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po.